Magandang araw, ako nga pala si Tan Erich at ngayon ay ibabahagi ko ang aking karanasan at natutunan tungkol sa aking pakikipagkomunikasyon. So habang inoobserbahan ko ang aking sarili, napansin ko ang 5 bagay. Una, madalas akong gumamit ng eye contact kapag may kausap. Nakakatulong ito para mas maging komportable ang tao sa akin. Pangalawa naman ay nakikinig muna ako sa nagsasalita. Dahil dito, mas naiintindihan ko ang mensahe ng kausap. Pero, minsan, nagiging tahimik ako ng sobra. So, ikatlo naman ay kinakabahan ako ng mabilis kapag nagsasalita. So, kapag nagsasalita ako, kapag kinakabahan ako, medyo madalas ay mabilis ang aking pagbigkas ng mga salita. Ito ay nagiging mahirap kasi minsan hindi agad malinaw ang aking mga sinasabi. So, ika-4 naman ay gumagamit ako ng kilos ng kamay, katulad ng hand gesture. Habang nagsasalita para sa akin, nakakadagdag ito ng impresses, pero minsan nagmukha akong breathless. Ganon. At ika-5 naman ay palagi akong nagtatanong may hindi malinaw, ganon. Ito ay nakakatulong para mas malinawan ang usapan namin at maiwasan ang maling pagkakaunawaan. Sa aking action plan naman ay gusto kong ipagpatuloy ang aking aktibong tagapakinig at ang paggamit ng hand gesture at ang paggamit ng eye contact rin. Ngunit sisikapin ko ring bagalan ang aking pagsasalita, lalo na kapag ako'y kinakabahan katulad ngayon. Para mas malinaw ang aking mensahe, nais ko ring kontrolin ang aking sobrang kilos ng kamay para mas magmukhang relax at professional ito. So, para sa aking closing na vlog nito ay sa kabuuan nito ay nakapagtanto ko na ang mahalaga ang balanse at pakikinig na malinaw na pagsasalita at paggamit ng non-verbal cues. Naniniwala ako na kung patuloy kong aabutin ang mga ito ay mas magiging aktibo akong makikipagkomunikasyon sa iba. Maraming salamat po at ngayon lang po.